kitang-kita po natin na lahat ay excited umawit. Amen po ba? Amen. So this time po, balik po natin sa ating pong pastor, Pastor Wilben. Po, maaari na po kayong umupo. At muli po, magandang umaga sa bawat isa. Basta po. So tuloy lang po sa ating chapel. Tuloy-tuloy, sige po. So, bago tayo magsimula, welcome lang po natin ang bawat isa. Maraming salamat po sa bawat isa na narito. Sa mga hindi pa po nag-breakfast, meron pa po tayo diyang mga pagkain sa likod. Kuha lang po kayo. At mayroon din po diyang mga kape. Okay po. So sa mga magsi-CR dito naman po, no, sa loob dito po sa may kaliwa pagpasok po diyan. At tayo po ay magsisimula na sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Diyos. Ihanda po natin ang ating mga Biblia. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong pag-aaral. So welcome po sa bawat isa. Yung iba po mga bago lang po nakapunta dito sa aming chapel. So salamat po sa pagpunta. Hanggang hapon po tayo mag-aaral ng salita po ng Diyos. Kaya isang pagpapala po na muli, dinaos po yung ating Bible class dito po sa De La Costa 4 Baptist Church. Muli, tawagin ko po ang ating pong tagapagsalita ngayong umaga, Evangelist Bob. Amen po. So good morning po sa lahat mga kapatid. Good morning po. At salamat po Pastor Wilben sa pagkakataong ito na tayo po ay ang inyong church ay nag-host itong ating Bible class. Ito po ay sabihin natin continuation ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano po? Dahil lalo na po sa mga lingkod ng Panginoon, kung ikaw ay pastor, ay napakahalaga po, no, na tayo po ay continuous nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bagamat tayo po ay nakagraduate na sa Bible School, yung iba ay nagmasteral, yung iba ay kumuha pa ng doctorate, no? Pero that doesn't mean na hindi na kailangan ng mag-aral pa, no? Tayo po ay patuloy na natututo sa salita ng Panginoon. At kasi pag sinabi mo nang alam mo ng lahat, medyo may problema ka doon. Di ba? So, still, ako po ay ang aking pong paniniwala, I'm still a student of the Bible. Amen? Patuloy pa rin ako nag-aaral ng salita ng Panginoon. At bagamat biyaya ng Panginoon, tayo po ay medyo matagal-tagal na rin sa ministry. At ito po ay biyaya lamang ng Panginoon. But still, patuloy pa rin po ako natututo. Okay? Walang, and by the way, there's no monopoly of the truth. Walang pwedeng magsabing, ako lang nakakaalam yan. Walang ibang nakakaalam yan. Diba? Yung nalaman ko, pwede mong malaman. Because we have the same Holy Spirit. Amen? May Holy Spirit na magbibigay sa iyo ng guidance, magbibigay sa atin ng wisdom, mag-i-illuminate sa atin sa pagitan ng salita ng Panginoon. So, hindi pwedeng mag-claim ang isang tao na, ako lang nakakaalam nito. Amen? Hindi pwede. Okay? At hindi nyo malalaman to. Delikado yun. Kami lang nakakaalam nito. At hindi nyo pwedeng malaman to. So, may problema po doon. No? At least, naliwanagan siya. No? Ako po, every time po na tayo po ay nagkakaroon po kami ng ganitong pagtuturo, isa lamang po ang aking adikain. I want to be a blessing. I want to be a blessing sa mga kapastoran. I want to be an encouragement sa ministry. At yan po yung aking desire po. No? Wala po akong ibang motibo dito sa bagay na to. Bagamat may mga ibang mga marites, bumubuo daw ako ng grupo, nagbubuo daw ako ng kingdom. No, hindi po. Okay? All I want, itong mga bagay na to na through the years, biyaya lamang po ng Panginoon, 35 years na po tayo sa ministry. At yung 35 years na yon na natutunan natin sa biyaya ng Panginoon, sa salita ng Diyos,
I want this truth na maibahagi ko sa iba. In that way, maging blessing po sa iba. Dahil naging blessing po sa akin itong mga bagay po na to, at naniniwala ko na ito'y magiging pagpapala po sa lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Bible. Bagamat pamilya po ito, pero basahin pa rin po natin dahil ito po ang ating magiging foundation po ng ating pagtatalakay ngayong umaga po. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Isang verse lamang po, pero napakalaki po ang gagawin nito sa buhay natin. Kung kayo po ay talagang nais mong malaman yung mga katotohanan, ay napakalaki pong blessing po itong verse 15 na ito sa aking buhay. Ang sabi sa verse 15, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos. Muli po, maraming pong salamat po sa umaga pong ito. Pagpalain niyo po ang aming pong mga pag-aaral na gagawin ngayong umagang ito. Iniling po namin, Lord, na kayo po ang tagapagturo, hindi po ang inyong lingkod. Gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod na daluyan ng pagpapala ng mga salita ninyo sa umagang ito, Panginoong Diyos. Kayo po ang manguna sa amin. Hiniling po namin ang kapangyarihan, ang wisdom na gagawin ng Holy Spirit sa bawat isa, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng kaunawaan. Kung sakali man na maaaring ito po ay bago sa pandinig ng iba, hinihiling ko, Lord, na bigyan niyo po, Panginoon, siya ng kaliwanagan, Panginoon, sa inyong mga salita, Lord. Muli, kami po ay nagpapasalamat. Salamat po sa church dito, kay Pastor Wilben at ang mga kapatiran, mga pastors na narito ngayon. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming gawain ito, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. You may be seated po. Okay. Yes. Opo. Okay, the fundamental of right division po tayo, no? Basic lang po tayo, mamaya after lunch, medyo lalaliman natin. Alam po ninyo, mga kapatid, nalulungkot ako. Nag-graduate po ako sa Bible School po, 1988. Okay? At graduate po ako na nakuha ko po yung subject ng hermeneutics. Alam naman natin hermeneutics, di ba? Ang definition ng hermeneutics, the law of interpretation. Natapos ko po yung hermeneutics and homiletics and etc. na hindi man nakon po yung 2 Timothy ever sa Bible School namin. Okay? Nandiyan yung exegesis, eisegesis, whatever man, may Greek at saka may Hebrew. Pero never kailanman na nabuklat sa akin ang 2 Timothy 2:15. Okay? Nakakalungkot po, mga minamahal, na napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Bakit ba? Paano ba natin maunawaan ang salita ng Diyos? Kailangan ko ba ang komentary? Kailangan ko ba ang, lalo na ngayon, buti ngayon, napakadali na lang mag-aral kasi kapag meron kang hinahanap na definition, punta ka lang sa Google, type mo lang yung salita, ay ngayon, ano pa ba? AI, kakausapin mo lang, di ba? Yung, di ba, yung cellphone mo, meron, di ba? Di ba? Magsasalita na siya, sasabihin niya yung definition. At may pambihira, no? Napaka-advanced na talaga, no? Hindi katulad ng panahon na ko'y nag-asa Bible School, pag meron kang hahanapin na salita, yung concordance, ganun kakapal. Hahanapin mo yun. Tatsagay mo nga, babasahin isa-isa yun. Ngayon lang sa search words mo, di ba? Tatype mo lang yung isang salita kung meron kang Bible dyan sa cellphone mo, di ba? Makikita mo na lahat, lilitaw na. Pero kahit na napaka-advance na ng panahon at ang dami mo nang pwedeng makita sa Google, and still, ang Panginoon po ay napakabuti. Alam niyo bakit po? Kasi inilatag niya na sa Biblia yun sa salita ng Diyos Nakasulat na sa salita ng Diyos, paano mong maunawaan ang salita ng Diyos? Ang sabi doon sa ating pinag-aralan, sa ating binasa, study to show thyself approved unto God,
A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So ang ating pong ay the fundamental of right division. At magbibigay po tayo ng tatlong outline po dito, the mandate, the motive, and the method. Ano yung mandato ng Diyos? Ano yung motibo na bakit ka mag-aaral ng salita ng Panginoon? At ano yung method? Okay? So dyan po, by way of introduction po sa ating pagtatalakay ngayong umaga pong ito. Now, let's go to the mandate. Ano yung mandato ng Diyos? Study. Tingnan ko sa dictionary po yung salitang mandate, ang authoritative command. Ibig sabihin, ito po ay command ng Diyos. Study. Amen. Mag-aral po tayo. Walang excuse, lalo na kung ikaw ay pastor ngayon, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, ikaw ay pastor, nagtuturo ka, walang excuse sa bawat isa po sa atin na sasabihin natin, busy tayo, marami akong ginagawa. Naku po, mga minamahal. At hindi ko alam kung naging advantage ba yung makabagong panahon ngayon na para bang spoon feeding na lang ang ginagawa ng internet ngayon eh. Pag gusto mong gumawa ng outline, Google, type mo lang, o andun na. O, di ba? Pero, doon sa spirituality, sa side ng spirituality, parang hindi nakakatulong. Kasi, magiging tamad ka na eh. Tama? Wala nang effort na ikaw ay patuloy pang mag-aral ng salita ng Panginoon. So, ano yung mandato ng Diyos? Study. Okay? Of course, hindi mo mapag-aaralan ng salita ng Diyos kung hindi mo binabasa. Okay? Ang tanong po, mga kapatid, ay natatandaan ko, ako'y bago pa lang sa ministry, merong isang pastor na sabi niya, kapag binasa mo ang Bible mo ng 8 pages a day, 8, ano ba ito? Parang bawat pahina, 1, 2, 3, 8 pages a day, mababasa mo daw ang Bible mula Genesis hanggang Revelation sa isang taon. Kung mag-start ka ng January, 8 pages a day, by end of December, natapos mo yung buong Bible. Ang tanong, nung ako'y inordain, pastor, nung sa ordination ko, ang isa sa tinanong sa akin, ilang beses mo nang nabasa ang buong Bible? Mula nung ikaw ay nasa'yo. Hindi ko tatanungin kayo kung nagbabasa kayo, pero tanong, ilang beses mo nang nabasa ang buong Biblia? Merong isang man of God na patay na po siya ngayon ay nakaka-bless po. Okay? Hindi ko na ma-recall kung ilang daang beses niya nang nabasa ang buong Biblia from Genesis to Revelation. And no wonder kapag ka nagtuturo po yun, pag meron po siyang drawing, pag nagdo-drawing po yun, dahil ang ginagamit niya pong kamay niya ginagano niya, hindi ko alam anong klaseng yung ginagamit niya pang drawing eh. Basta ikinakaskas niya sa kanya, kaya maduming kamay niya. Kaya yung Bible niya, hindi niya nahahawakan. All throughout, habang nagdo-drawing po yun, quote po yun ng quote ng verses. And he can quote 100 verses without looking at the Bible. At ikaw, buksan mo, kumpleto. Amen. He can quote 100 verses habang nagdo-drawing siya. Okay? Habang nagdino-drawing niya yung ando doon yung mensahe niya, doon sa dinodrawing niya. Okay? At nakakapagbigkas siya na nakakopot niya yung mga verses. And no wonder, kasi pambira, ilang daang beses niya nang paulit-ulit na binasa ang Bible. So, basahin po natin mga kapatid, ang Biblia. Ang problema, lalo na ngayon sa mga bagong panahon ngayon, ay hindi naman masama na ako nga ay meron pong cellphone. Pero mas maganda pa rin po talaga, iba pa rin po yung blessing kapag yung libro talaga. Amen. Kasi kasi sa cellphone kasi, by the way, hindi ko sinasabing kasalanan yun, hindi po, maganda nga po yun eh. Nakakatulong sa akin pagka may nahanap ako. Pero ang magiging disadvantage sa cellphone, yung familiarity ng mga verses. Hindi katulad sa yung mismong Bible talaga mismo na libro,
nalalagyan mo ng tanda, natatandaan mo, sa may bantang right ko nakita yung verse na yun eh. Di ba? Banda dito ko nakita yun eh. Di ba? Nalalagyan mo ng katulad to, no? Bibigyan ko kayo ng sample. Pagka nagbabasa po ako ng Bible, yan. Oh, sorry. Pag nagbabasa po ako ng Bible, nilalagyan ko ng gano'n. Nilalagyan ko ng buhay, nilalagyan ko ng kulay. So, at least, nakakatulong sa akin. Nagiging familiar sa akin. Madali kong makita agad. Okay? So, basahin po natin ang Biblia, mga minamahal. Napakalaga po yun eh. And then, study. Bisa po natin to. Meditate. Ito po yung mandato ng Diyos sa atin eh. As we go through study the book, okay? Hide, apply, obey, and teach. Yan po yung mandato ng Diyos sa atin bilang Kristiyano. Basahin natin ang salita ng Diyos, pag-aralan natin, i-meditate natin, at ang sabi sa Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart. Okay? And then, of course, hindi lang po tayo puro dito teaching. Meron tayong application. Kasi, sabi nga ng isang pastor, ang ganda na sinabi niya eh, hindi yung dami mo nang nalaman sa Biblia, kundi doon sa natutunan mo, ilan na doon ang na-apply mo sa buhay mo. Oo nga, dami mo nga alam sa Biblia, pero tinan mo buhay mo. Meron bang magandang patutuo si Kristo sa buhay natin? May maganda bang testimony si Kristo sa buhay natin? So apply, and then, kapag tayo po ay natututo, are we willing to obey? Meron ba tayong willingness na sumunod? And then, yung natutunan po natin, sabi 2 Timothy chapter 2, verse 2, ay ituro natin. That the others may teach others also. So, yan po yung mandato ng Diyos. Now, let's go to the motive. Now, dito po tayo ngayon. Ano yung motibo po natin? Bakit tayo po talagang mag-aaral? Sabi nga ng John chapter 5, verse 39, search the scriptures. So, talagang kailangan saliksikin na talaga natin. Now, ano yung motibo natin? Tayo po ay maging approved sa Diyos. Amen. Amen. Tayo po ay maging approved sa Diyos. I don't care kung hindi ako approved sa tao. Ang ating magiging motibo, bakit tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, para tayo po ay maging approved sa Diyos. Now, number one, paano ka magiging approved sa Diyos? Number one, God's Word should be studied with reverence. Pag-aralan po natin yung salita ng Diyos ng merong paggalang. Hindi po masama yung tayo po, minsan may mga pastor na mahilig mag-joke eh. No? Pero one time, meron pong isang conference. Pag-aralan natin na salita ng Diyos na merong salita ng Diyos yun eh. Kung imagine mo, gagawin mo siyang katatawanan yung sinasabi ng salita ng Diyos. God's word should be studied with reverence. Pakibasa nga po, Psalms 119. Psalms 119, verse 161. Verse 161. Pakibasa nga po. Sige po, Psalm 1 po. Sige po. Sige, Brother Carlo. Psalms 119, verse 161. Princes have persecuted me without a cause, but my heart standeth in awe of thy word. Isaiah chapter 66, verse number 2. Okay. Isaiah chapter 66, verse number 2. Sige Verse po. number 2. For all those things has mine hand made, and all those things have been, says the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor, and of a contrite spirit, and trembleth at my word. And trembleth at my word. Pag mag-aaral tayo para maging approved tayo sa Diyos, kailangan pag-aralan natin ang salita ng Diyos ng merong paggalang. Amen. And number 2, God's word should be studied with prayerfulness. Sabi sa Psalms 119, verse number 18, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos ng merong panalangin. Sabi dito. Okay, sabi sa Psalms 119, ako pong babasa, verse 18. Ang sabi sa verse 18, open down mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Mga kapatid, every time na binubuksan ko itong librong ito,
andun yung panalangin ko sa Diyos, Lord, tulungan mo ko. Turuan mo ko. Kasi without the guidance of the Holy Spirit, kailanman hindi maunawaan ang salita ng Diyos. Amen. Yes. Okay, hindi mo kailanman maunawaan ang salita ng Diyos. So kaya kailangan pag mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kailangan nandun yung ating pagpapakumbaba sa Diyos na, Lord, tulungan niyo ako, turuan niyo ako. Then number 3, God's Word should be studied with diligence. Pakibasa nga po. Jeremiah 29 verse 13. Pag-aralan po natin ang salita ng Diyos nang merong kasipagan. Sige po. Verse number 13, and ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. So, sabi ko madalas po pagka sa mga pastors conference po, sa ministry po kailangan walang tamad. Especially po, tayo ng mga pastor, tayo po ng mga lingkod ng Diyos, tayo po ng mga nagtuturo sa ating mga churches. Hindi pwedeng pagdating po sa pagtuturo, hindi pwedeng, kailangan talaga magsumipag po tayo eh. Sabi doon sa Jeremiah, I will give you pastors according to my heart, which shall what? Feed you with knowledge and understanding. So, ibig sabihin, the main purpose ng isang pastor, ng isang lingkod ng Diyos, ay pakainin niya Sunday after Sunday, prayer meeting, o ano mang mga activity ang kanyang mga tao. Question, paano niya mapapakain ng knowledge and understanding ng kanyang mga tao kung siya mismo hindi nagbabasa, hindi nag-aaral? Tatamad-tamad sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito pong tanong ko sa inyo, mga pastor. Upo kayo po open dito sa tanong ko. Kailan nyo nabubuksan ang Bible ninyo? Maggagawa lang kayo ng sermon? Kapag nabubuksan mo lang ang Biblia mo dahil maggagawa ka ng outline, there's something wrong with you. Doon mo lang dapat bubuksan ang Biblia mo kapag malapit na ng Sunday, pag gagawa ka ng preaching mo sa Sunday. How about sa sarili mo? Kailangan ibig mo rin, kailangan kumain ka rin ng salita ng Diyos eh. Amen? Amen. Hindi lang sila. So, dapat ang pag-aaral po ng salita ng Diyos sa isang lingkod ng Diyos, hindi po dapat ito ang maging top priority niya. Bakit? Kasi yun ang dahilan kung bakit ka tinawag ng Diyos. At yun yung pinaka-main job mo. Hindi masama yung napakaraming activity, napaka-busy ng pastor, ang daming mga activity sa church, pero the main, number 1, top priority dapat ng isang lingkod ng Diyos ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya no wonder yung mga miyembro natin, nakukuha na ng dating daan, nakukuha ng mga kung ano, you know why? Kasi hindi po sila napipid well ng mga lingkod ng Diyos. That's why God's Word should be studied with diligence. Pag-aralan po talaga natin, and minsan, pag meron pong isang issues, meron pong nagtanong sa akin, talagang hindi ko, nag-isip ako dun eh, hindi ko nasagot eh. And it took me years, sabi ko, sige po, aaralin ko po yung tanong ninyo. Ako pa naman, kapag meron po akong gustong malaman, di ko tinatantanan niya kahit nagmadaling araw na. Sige! Minsan kahit tulog na nga ako, matutulog ako. Minsan pati sa panaginip ko, mapapanaginip ako, babangon ako. Dali-dali. Okay? Babangon ako in the middle of the night. And then, titingnan ko. And then kahit minsan nakasakay ako sa bus, minsan nagkakape ako, minsan naiisip ko. And then maalala ko yung isang verse. Kasi, sabi ko, nag-promise ako eh. Doon sa tao na yun eh, nasasagutin ko eh. God's Word should be studied with diligence, and then God's Word should be studied with meekness. Pag-aralan po natin ang salita ng Diyos ng merong kababaang loob. James chapter 1. Buksan po natin sa James, ang ating po mga Bible. Chapter 1, verse 21. Ito po yung dapat na maging motibo natin. Bakit po tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon? Pag-aralan po natin ang salita ng Diyos ng merong
kababaang loob. Ang sabi, sige Brother Carlo. Verse number 21. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your soul. And receive with meekness the engrafted word which is able to save your soul. So, ibig sabihin mga kapatid, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos nang merong spirit na, Lord, walang kwenta yung pinag-aralan ko. Alam niyo po, ito, akin lang po ito, hindi ko sinasabing mali yung kung ano man. Sa akin lang to, ito sasabihin ko. Pag pumunta po kayo sa bahay namin, pag pumunta po kayo sa aking studio, o whatever man saan man to saan, kailanman hindi nyo, wala kayo makikita na anumang nakadisplay na mga certificate. Kasi kapag ka po, katulad halimbawa, ito po, puno ng tubig po ito. Ito, kapag puno ito ng tubig, kahit anong gawa lagay mo dito, hindi na mapupuno dahil puno na eh. Para malagyan ulit ito ng panibagong laman ng tubig, alisin mo yung laman ito at malalagyan mo ulit siya ng panibagong tubig. What's my point? Ito yung laman ng utang natin, punong-puno ng pride, punong-puno ng galing, punong-puno ng sarili, ang dami na kanya. Kaya kapag ka isang pastor, punong-puno sa kanyang sarili, hindi na siya mapupuno ng wisdom ng Diyos. The only way para ikaw ay bigyan ng Diyos, punuin ng kanyang wisdom, lumapit ka sa Diyos with an empty heart and empty mind. Lord, tulungan mo ko. Lord, tulungan mo ko. Every time na binubuksan ko ang salita ng Diyos, ang sabi diyan, Lord, bigyan mo ko ng understanding. Kaya nga yun ang ano ni Paul eh. Okay? Yun ang kanyang desire. Okay? And then number 5, God's Word should be studied with carefulness. Pag-aralan po natin ang salita ng Diyos nang merong pag-iingat. Pag-iingat na mag-iingat po tayo kung ano yung ating napapakinggan. Kahit ngayong umaga po, kahit hanggang mamayang hapon, tingnan po natin kung ano po yung ating pong matututunan. Kasi po, sa panahon natin ngayon, ang dami na pong iba't ibang mga opinion, mga teaching ang ating pong mapapakinggan. Napapakinggan sa internet, sa Facebook, sa YouTube, ang dami na po mga kapatid. At nakakatakot po itong panahon natin ito kapag hindi po tayo naging maingat. Ang sabi sa Proverbs chapter 3, pakibasa nga po, Proverbs chapter 3, verse number 5. Verse number 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Basically, ang tao po, meron po siyang talino, may galing po siya. Lahat po tayo. Pero pagdating po sa salita ng Diyos, hindi po ang magiging basis ng truth kung ano yung talino at galing mo. Ang basis po ng katotohanan kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At hindi po tayo magtitiwala sa sarili natin, sa galing natin. Magtitiwala po tayo. Alam niyo, nalulungkot ako dahil ang liwanag na nakasulat sa salita ng Diyos, imagine mo mamaya, mababanggit ko yun, pero at least alam mo muna ngayon. Nagpakita na ako ng verse, binasa ko lang yung verse, sabi ng isang pastor sa akin, hindi, kasi ganyan ang interpretasyon mo. Pastor, wala pa naman ako ini-interpret Binabasa ko pa lang sa'yo eh. Hindi kasi alam ko, iba yung pagkakaunawa mo. Pastor, ganito muna, ganito. Kunyari, para tayo walang utak. Alisin muna natin, wala tayong pag-iisip. Okay, para tayong baligo. Para tayo walang iniisip. Ibaba muna natin, ano man yung natutunan mo, ano man yung ano mo, and then basahin natin yung Bible. And then binasa mo. Ano yung nabasa natin? Hindi kasi iba yung interpretasyon mo. Yun yung pinaka-dangerous po ngayon sa ating buhay ngayon, sa ating panahon ngayon. Kaya kailangan maging maingat po tayo eh. Kasi kapag once na inakap mo yung isang bagay na turo, na hindi mo talaga ito sinuri, alam nyo bang kinikreate ito sa buhay mo? Para kang aalipinin nun eh.
Ipaglalaban mo yan hanggang sa kamatayan. Kahit na ipaliwanag ko na sa iyo, ipagpapatayan mo si Cristo Baptist. Ipinakita ko na lahat, wala pa rin. Ano bakit? Kasi, kaya ngayon sa panahon natin to, maging maingat tayo. Hindi po kasi ang basis ngayon ng truth, matagal na siya sa ministry. Palay ko, hindi naman ako lulukohin to. Sino ba sabi sa'yo? Lahat po tayo, prone po tayo sa mga maling turo. Amen. At kaya kailangan maging maingat po tayo. At every time na tayo po ay nag-aaral sa tanang Panginoon, God's Word should be studied with carefulness. And then another thing po, na kapag ka po tayo po ay maging approved sa Diyos, God's Word should be studied with faithfulness. Let's turn to Jeremiah chapter 23. Tingnan po natin. Ito po, Jeremiah chapter 23 verse 28. Somebody na meron magbasa po. God's Word should be studied with faithfulness. Sige po. Verse number 28, the prophet that has a dream, let him tell a dream. And he that has my word, let him speak my word faithfully. What is the chaff to the wheat, says the Lord. He that hath my word, let him speak my word faithfully. Unang tanong, do you have His word? Meron pa ba ng salita ng Diyos na yun? Ngayon, ito. He that hath my word, let him speak my word faithfully. Tanong, paano natin madidiscern na yung taong nakatayo sa pulpito na may hawak na salita ng Diyos ay nangangaral siya faithfully sa salita ng Diyos? Ano ang magiging basis natin ng discernment? Nandun dito sa quote sa verse. He that hath my word, let him speak my word faithfully. What is the chaff to the wheat? Ibig sabihin, ang isang lingkod ng Diyos na faithful sa salita ng Diyos, alam niyang i-distinguish ang pagkakaiba ng chaff at saka ng wheat. Amen. Kumbaga sa ating panahon ngayon, alam niyo mo dapat ang pagkakaiba ng palay at saka ng ipa. Yes. Pag sinabi mong pareho lang yan, yun, not faithful. Pag sinabi mong pareho lang yan, yung Israel at saka church, isa lang yan, you're not faithful to this book. Yes. Amen. Pareho lang yan, isa lang yung sinasabi ng Old Testament at saka New Testament. You're not faithful to this book. Sabi doon, he that hath my word, let him speak my word faithfully. What is the chaff to the wheat? Dapat alam mo, alam nyo ba ang Biblia po ay maraming bagay na binigay dito at pinakita na meron pong contrast. At dapat po bilang isang nag-aaral ng salita ng Diyos, na nakikita po natin, na observe po natin yung mga bagay ng mga pagkakaiba po. Sapagkat, ang sabi po sa Hebrews, pakibasa nga po, Hebrews chapter 1 verse 1. Hebrews chapter 1 verse number 1. 1 verse number 1. Sige po, Hebrews 1:1. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Ang Diyos, God who at sundry means different, sundry times. Ang Diyos sa iba't ibang panahon, and in diverse, sa iba't ibang pamamaraan, diverse manners, spake in time past by the fathers. So ang Diyos, sa iba't ibang panahon, at sa iba't ibang pamamaraan. What do I mean by that? Yung ginawang pamamaraan ng Diyos sa Israel ay iba yung pamamaraan ng Diyos sa church. Bakit? Kasi sa Israel, pag every time na sila ay nagkakaroon ng paglapit sa Diyos, kailangan nila magdala ng animal sacrifice. Amen. Tayo ba? Tayo ba ngayon? Asan yung dala niyo yung mga goat dito tsaka kambing? Nasaan yung mga kambing dito tsaka? Ba't tayo nagdadala? Amen. Biro mo, sasabihin natin, oh, parang lang yan, Old Testament tsaka New Testament, isa lang yan. The Bible says, and he that hath my word, let him speak my word faithfully. What is the chaff to the wheat? Dapat alam mong i-distinguish yung mga bagay na pinag-iba ng Diyos. Pag sinabi mong pareho, buti pa nung tayo po, alam nyo nung tayo po ay nasa kindergarten,
Kasi meron po kami school noon eh. Meron po kami school noon ng preparatory. Parang nursery, kindergarten, at saka prep. Okay. So, akong gumagawa ng exam. Alam mo, exam test ng mga bata. So, kukuha ko dun sa internet ng mga picture. Halimbawa, Tagalog, checkan o lagyan ng X ang may iba. Diba? So, kukuha ko ng 4 na box. 4 na box. Kukuha ko ng picture ng kalabaw, tapos kambing. Diba gano'n? Nakaka-relate no? Amen. Na-relate yung pinipeto ko? Amen. Kasi kung hindi, babalik ko kayo sa kinder. Diba? So, ngayon, ang gagawin ng bata, i-case niya yung naiba. Kalabaw, picture ng kalabaw, picture ng kalabaw, picture ng kalabaw, tapos picture ng kambing. So, i-case niya yung kambing. Tapos, tabo, timba. Diba gano'n? Ano? Sandok, kutsara. So, i-case niya ngayon yung naiba. Pambira, lahat ng mga bata nakaka-perfect. Pero ang pinagtataka ko ngayon, yung mga kindergarten, tsaka yung mga prep, ang gagaling doon. Pero nung naging pastor na siya, hindi, paraho lang yan! Di ba? Paraho lang yan! That's so sad. Di ba? Samantalang nung kinder siya, galing-galing niyang i-identify yung magkakaiba. Pero nung naging pastor siya, hindi! Isa lang yan! Paraho lang yan! That's so sad. Okay? Inuulit-ulit ko kasi dahil mamaya magbibigay po sa atin, ma-appreciate nyo po yung term ko na yun. Kasi yun din ang katwiran ko nun eh. Isa lang yan, pareho lang yan. Mamaya po makikita po natin. So, God's Word should be studied with faithfulness. And then, God's Word should be studied with obedience. Amen? Pag-aralan po natin ang salita ng Diyos na merong motibo na, Lord, ano man yung matutunan ko, I am more than willing to obey. Amen? To apply it. Kasi ano yung use, ano ang silbi ng mga bagay na natutunan natin, pero hindi mo naman ina-apply sa buhay natin. So hindi lamang po tayo rito doktrina lang. That's what makes us different from the so-called mga nagra-right-dividing ngayon sa mga Facebook. Ayun, ang galing ng kanyang ano. Pero tingnan mo, walang church, walang soul winning, walang ginagawa sa church. Pero ang yayabang nila pag ano sa mga Facebook na kung ano ng mga right division nila eh. Minsan may nagbabakbakan, nagtatalo eh. Nagtatalo sa isang bata eh. Sumingit ako eh. Sabi ko, alam nyo, nakakahiya tayo sa Panginoon. Nag-aaway-aaway tayo habang ang mga kaluluwa ng tao ipapahamak sa impyerno. Ang tanong, ano ginagawa mo? Amen. Minsan, dami mga pastor ang yayapang, gagaling eh. Talagang pagaling ka talaga eh. Pero ang tanong, susulbinin ka pa. Diba? May Bible study ka pa ginagawa? So, hindi lamang po tayo nito right division. We believe in holiness. We believe in a life of service to the Lord. Naniniwala po ako na isang Kristiyano ay dapat i-dedicate niya kanyang buhay para sa Panginoon. Amen. Naniniwala ako na isang mananampalataya na nakakilala sa Panginoon ay dapat maglingkod sa Panginoon. In a local church. In a local church. Amen? So, yan po yung ating pong dapat maging motibo. Okay? God's Word should be studied with reverence, with prayerfulness, with diligence, with meekness, carefulness, faithfulness, and God's Word should be studied with obedience. Let's go to the method. The mandate, the method, the motive, and then the method. Ano yung method po natin? Ano po yung pamamaraan? Una, sabi ng Bible, study. Wala dapat tayong maging excuse. Imagine mo, merong isang napaka-faithful sa church niya. Lahat ng activity, ando dun siya. Tapos, meron siyang tinanong sa akin. Sabi niya, evangelist, may tanong ako, ganyan.
ganito, sabi ko, meron akong topic dyan sa video ko, sa YouTube po namin, sabi ko. So, pinasa ko yung link, pinoward ko sa kanya. Pakipanood mo na lang itong video presentation ko. Nandiyan dyan yung sagot sa tanong mo. Okay, sige, panonoorin ko. Sabi ko, ano lang naman yun 1 hour and 30 minutes lang, panoorin mo. Lumipas sa 1 linggo, pinalog ko. Brad, napanood mo na ba? Pasensya ka na, evangelist, kasi busy ako ganun. So, after 1 month, pinalog ko. Brad, napanood mo na ba? Sabi ko, Brad, di ba nagtanong ka sa akin? Kasi pag sinagot kita ngayong true text lang, true message lang, mas maganda mapanood mo ng buo. Amen. Sabi ko. And, could imagine mga kapatid, gagawin nating excuse yung activity sa church, bakit hindi tayo nakapag-aaral ng salita ng Diyos? That's, hindi balance yung buhay ko sa Panginoon. Okay? Dapat, ang top priority natin, mga kapatid, tayo na naglilingkod sa church, ang ating dapat maging priority po natin ay study. Now, we are commanded by God to study. Question, yung Jehovah's Witnesses, nag-study ba sila ng Bible? Yes. Yung bang Iglesia ni Cristo, nag-study din ba sila ng Bible? Yes. Bakit mali pa rin? Yung bang, patay na si Suryani. Okay. Yung bang mga dating daan ay nag-aaral ba ng Biblia? Yes! Mas magaling pa nga si Suryani sa ibang mga pastor ng bababatis Mas marami pa siyang ikayang ikot Nag-aaral din siya. Bakit ang tanong, bakit mali pa rin sila? Kasi ito ang tanong Yes, we are commanded by God to study. And dito sa verse na to, nakalagay, how to study. By rightly dividing the word of truth. Amen. Kaya hindi porgi nag-study ka ng Bible, yung darating ka sa katotohanan. Amen. Okay? Hindi. Kailangan mayroon pa rin magiging pamantayan na gagamitin mo anong pamantayan, anong basis ko. Yes, mag-aaral ako ng Biblia. Nagsabi ng Bible, study. Pero nakalagay dyan, how to study. Rightly dividing the word of truth. Alam niyo mga kapatid, nalulungkot ako, umabot na ang ibang mga lingkod ng Diyos sa pinatawag na doctorate, and yet, pag kinukot natin ito, at pag sinasabi ko, rightly dividing, ini-ignore nila, ang dami nilang mga term. Every time na ako ay nagbo-broadcast, meron nag-message, poor exegesis. Mga ganun mga term Alam ko, hindi ako bago niya sa mga term na yun di ba? Pero, ini-ignore nila. Ang dami na natin natutunan sa Bible School. Simpleng verse lang, 2 Timothy 2:15, hindi mo ma-apply. Amen. Hindi mo matanggap sa sarili mo. Na napakaliwanag na we are commanded by God to study and we are naandiyan din kung paano natin pag-aaralan ng Biblia. So, yan po yung method. Rightly dividing the word of truth. One of the great requirement of the word is grounded on the fact that it is the word of truth. And this fact is so stated as to imply that unless the word is thus rightly divided, we shall not get the truth, that we shall get its truth only in proportion to the measure in which we divide it rightly. Now, merong problema po yung mga bagong salin ngayon. Kasi kaya nga, sa King James po, okay, tinan po nyo ginuhitan ko po sa King James yung pong mahalagang bagay dyan Study and rightly dividing. Yan po yung dalawang napakahalagang instruction ng Diyos, command ng Diyos sa bawat Kristiyano. Now, tingnan nyo, kaya nga, hindi po ako magtataka kapag sinabi ng ibang mga lingkod ng Diyos, sasabihin nila, rightly dividing, bago yan Ito tayo lang kung bakit parang bago sa kanilang pandinig. Ito po. Ito po yung New International Version, NIV. Ang nakalagay doon, do your best. Do your best to present yourself to God as what approved. A worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Kinalis na nila yung rightly dividing. Kaya no wonder, yung mga humahawak ng NIV, never niyang malalaman na instruction ng Diyos sa kanya,
kung paano pag-aaralan ng salita ng Diyos is by rightly dividing the word of truth. And then, tingnan po nyo, New American Standard Bible. Be diligent. Tama. Maging pasipag ka, talagang ano ka. Pero, iba pa rin yung command ng Diyos, study. And then, tingnan nyo, accurately handling, na wala na yung rightly dividing. Sa New American Standard Bible, New Living Translation, work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed, and who correctly explains. Kaya, yun ang nagiging problema sa atin. Pag sinabi kasi, who correctly explains, kung sino pinakamagaling sa atin mag-explain ng verse, yun ang pangawakan natin. Pag sinabi kasi, who correctly explains, that means, ang papasok doon, sarili mong interpretation. Sarili mong opinion. Kaya nga, minsan, ako, hindi po ako nakikipag-debate kasi sa debate po, pagalingan ng explanation yun hindi po ang explanation ang kailangan ko. Ang kailangan ko, rightly dividing the word of truth. Yan po yung issue po dyan. Nawala po another verse, modern version. Do your best. Nawala yung study. And then, rightly handling. Minsan kapag piniisip ko, rightly handling. Sa Tagalog, ano ba yun? Ano sa Tagalog yun? Yung rightly handling. Tamang paghawak. Ano ba yung tamang paghawak ng Bible? Ganito ba? Ganito ba? Iniisip ko, paano ko masusunod itong revise? Ganito ba? Paano ba? Ganito ba? Kasi rightly handling Hindi ko alam Okay? But the Bible says, rightly dividing the word of truth. Tingnan po nyo sa Tagalog. Magandang balita. Sikapin mong maging kalugod-lugod. Tama ang paggamit. Ano nga yung tamang paggamit? Walang kasagutan ang modern version pagdating po sa. Kaya no wonder, naging matagumpay ang kaaway natin sa kanila. Kaya marami pong bulag sa katotohanan na ang tamang paraan ng approach kung paano natin pag-aaralan ang salita ng Diyos is by rightly dividing the word of truth. Nawala po yun sa Bible school, nawala po yun sa mga churches. It is because inalis yun ang modern version. Kaya kanya-kanyang opinion tayo, kanya-kanya tayong explanation, kanya-kanya tayong pagalingan ng kung sino yung pinakamagaling magpaliwanag. Yun yung, dito ako kay mas magaling magpaliwanag ito, mas magaling ito. Dito ako, mas matalino to. Kaya ngayon, yung basis ngayon ng, tinipon niyo, I think, maalala ko, 2 Corinthians, pakinggan nyo, that your faith should not stand. Help me out, mga kasama ko. 2 Corinthians, 1 Corinthians o 2 Corinthians? Sige, pakitulungan nyo ako. Tingnan nyo I think 4 yun Chapter 4 ba yun? Or 5? Chapter 2. 2. Yan, 2. Okay, ito. 1 Corinthians 2. Ito po nyo. Watch, tingnan po natin. Kapag sinabi kasing rightly dividing, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing, wala doon, hindi papasok doon yung opinion ng tao. Amen. Tama? Pag sinabi mong tama ang paggamit, tama ang pagpapaliwanag, pumapasok doon yung galing at talinong tao. Ang sabi sa verse 4. Verse 4. Sabi ni Paul, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. I want you to note verse 5. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Amen. Alam niyo kung saan nakapatong ngayon yung pananampalataya ng mga miyembro? Doon sa, wow, ang galing ng pastor na yun. Ang galing bumitaw ng mga English. Wow! Ang galing! Doon nakapatong. Amen. Dapat hindi doon nakapatong yun. Yung paniniwala natin.
that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Saan mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos sa kanya salita? Amen. Kaya, pag ang naging approach mo ng pag-aaral mo ng salita ng Diyos at ang approach ng pagtuturo mo is by rightly dividing the word of truth, hindi po papasok doon. Hindi mo kasi kailangan ng wisdom ng tao doon eh. Hindi mo kailangan ng opinion ng tao kapag ang ginamit nating tamang approach sa Biblia ay rightly dividing. Kasi, hahati-hatiin mo lang eh. Okay? Ihati-hati mo eh. Pero pag sinabi mo, alam nyo, ang ibig sabihin niya, patay tayo dyan. Ganitong ibig sabihin yan eh. Sabi sa Greek, di ba? Okay? Yun, doon na pumapasok yung wisdom of man. Amen. Okay? Doon na pumapasok yung galing ng tao. Amen. Okay. Bilisan po natin. Now, nasa Deuteronomy chapter 33. Ito po tayo, Deuteronomy chapter 33. Ating mga Bible, Deuteronomy chapter 33 verse 27. Kung may mga bagong, Jabez, may mga bago ata, yung ating dami pong nakaprint po nito. Sino pa pong wala nito? Yan, pakiano lang po, yung mga bagong dumating. Kung wala po kayo yan, pwede po kayong, meron na po ba lahat? Sino po yan? Meron lahat na, meron na. Okay. Deuteronomy chapter 23, verse number 27. Sabi sa verse 27, 33, I'm sorry po. Kaya pala walang verse 27 yung 23. 33. Verse number 27. The eternal God. The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms, and he shall thrust out the enemy from before thee, and shall say, destroy them. First and foremost, nais kong i-emphasize ngayong umaga nito na meron tayong Diyos na walang hanggan. He is the eternal God. Genesis chapter 21. Basa pa po tayo ng verse. Genesis chapter 21. Ang sabi po sa Genesis chapter 21, verse 33, sabi sa verse 33, and Abraham planted a grove in Beersheba, and called there on the name of the Lord, the everlasting God. So, meron po tayong Diyos na walang hanggan. Ang Diyos po na to, by the way, ang Diyos po natin ito ay hindi po siya bound by time. Amen. Hindi po tayo katulad ngayon, nakatali tayo sa oras, 11 na. Okay? So, we are bound by time. Okay? Pero ang Diyos, hindi po siya nakapaloob sa time. Pero ang Diyos natin, ang eternal God, ay gumawa po siya ng time. Sabi sa Genesis 1:14, and God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs, for seasons, and for days and years. Bagamat yung Diyos natin po ay eternal God, siya po ay nabubuhay sa eternity. Ang Diyos po natin po ay hindi po bound by time. Pero itong Diyos na to na hindi po sakop ng panahon at ng time, siya po ay nag-create ng signs, seasons, days, and years. Sa Bible po, meron pong binabanggit po na in His time. Ecclesiastes, pakibasa nga, Radicalo. Ecclesiastes chapter 3, verse number 11. Tingnan po ninyo yung mga times po sa Bible. Okay, na marami po ito, pero pumili lang po ako ng mga para magkaroon tayo ng idea, nasa Bible po, meron pong mga time sa Bible na binabanggit. Ang sabi doon, in His time, Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Okay, ano? Sino na una? Sino na una? He that Yes. He hath made everything beautiful in His time.
Amen. Also, He hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Meron ka tayo, in His time. Okay? Meron sa Bible na in His time. Meron sa Bible ko, nakita ko, in due time. Romans 5:6. Ito natin. Romans chapter 5, verse number 6. Tingnan po natin. Okay? Romans 5:6. Verse number 6, For when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. In due time. Bagamat ang Diyos natin, mga kapatid, ay eternal God. Wala po siya, lalabas po siya sa time. Kasi hindi po siya nakapaloob dyan. Pero itong Diyos natin, siya po ang nag-create ng time sa Bible, sa ating buhay. At itong Diyos na to, bagamat siya po ang nag-create ng time, ang Diyos po ay precise, accurate, pagdating sa mga panahon. Hindi po parang, hindi katulad sa atin. Meron tayong tinatawag na aksidente. Meron tayong, we're not unaware, hindi natin minsan, hindi natin matanggap yung mga nangyari. Minsan, hindi tayo, may mga bagay sa panahon natin na hindi natin akalain na mangyayari. Pero sa Diyos, hindi ganun. Everything was already planned by God in eternity. Kaya ang mga terms sa Bible, in His time, in due time, and then, fullness of time. Galatians chapter 4, verse number 4. Ito po nyo. Galatians chapter 4, verse number 4. Sige po, pakibasa. Galatians 4 verse 4, But when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. And when the fullness of time, ibig sabihin, lahat ng gagawin ng Diyos, naka-accurate, precise, on time talaga. Okay? Nakaplano talaga. Yung mga bagay na nangyari during Christ's earthly ministry, lahat yun, naka-precise yun. Naka-prophesy na sa Old Testament yung mga bagay na yun. Kaya, when the fullness of the time, sabi nga sa Hebrews 9:27, okay, and as it is appointed unto men once to die. So, merong appointed time tayo na tayo ay babawian ng buhay. Marahil sa akin, hindi mo sukat akalain na yun na pala yung araw niya. Pero sa Diyos, hindi po parang nabigla. Diyos ay, namatay siya, hindi ko alam. Hindi po gano'n. Naka-appointed po lahat ng bagay. Bakit? What's my point? Ma-present po ito mamaya. Meron pong times and the seasons po sa Bible. 1 Thessalonians 5:1. 1 Thessalonians 5:1. 1 Thessalonians 5:1. Sige, Brad. Verse number 1, But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Now, ganito po kayo bigay. So, ito po yung eternity. So, labas po nito, nasa loob po tayo, ito, andito tayo eh. Outside of that is eternity. Yes. Tama? Labas nitong sa loob nitong sakop na to, andito po yung time. Pero our God, the eternal God, hindi po siya bound by time. Eternity po siya. Eternal God po siya. Sa Diyos, sabay-sabay po niyang nakikita yung past, present, future. At the same time. Tayo, hindi pa natin nakikita yung bukas. Because we are bound by time. Pero ang Diyos, dahil hindi po siya sakop ng panahon, hindi po siya sakop ng time, kaya nakikita niya lahat. Now, ito pong lesson natin ay tatawagin nating timeline. Napakahalaga po yung timeline sa Bible. At ito po yung the most ignored lesson sa Bible na hindi po pinapansin po ng mga nag-aaral po ng Bible. Mahalaga po yung timeline. Since ang Diyos, meron pong in His time, ang dami po na tinitingnan ko ano yung mga time sa Bible. Merong in His time, in due time, fullness of time, times and the seasons. So, ibig sabihin, ang Diyos po na to, na eternity, siya po ay eternal, meron po siyang timeline.
Meron po siyang timetable. Meron po siyang time frame. At ikaw nag-aaral ng Biblia, dapat na-observe mo yun. So, ito po yung ating pong topic po, no? Para patras. Yan. Okay. Now, why study the Bible with respect of time? Yan po yung ating lesson na yan. Lesson 1 pa lang tayo, no? Okay. Lesson number 1 po tayo. Bakit natin pag-aaralan ng Biblia in respect of time? Na kapag nagbabasa ka pala ng Bible, kapag kayo po, nag-aaral po tayo ng Biblia, dapat ino-observe mo yung timeline ng Diyos. Yung time frame. Mahalaga ba yun? Mamaya po, ma-appreciate niyo bakit mahalaga to. At ito po yung nagiging dahilan kung bakit may confusion po sa mga churches. Ito po ang dahilan kung bakit maraming debate. Bakit? Imagine mo, pare-pare tayo mga Baptist sa Facebook, nag-aaway-away. Alam mo bakit? Kasi meron po kasing nababaliwala na tamang approach po kung paano natin uunawain ng Bible. Kailangan i-consider po natin yung time. So, why study the Bible with respect of time? Number 1, it gives perspective to our lives. Alam nyo, kapag pinag-aaralan po natin ang Bible with respect of time, magbibigay ito ng tamang perspektibo sa ating buhay. Okay? Sabi sa James chapter 4, verse 14. Okay, pakibasa nga, Brother Carlo. James chapter 4, verse number 14. Verse number 14. Whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? What is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. The Bible says the time is short. Sabi ng Bible, redeeming the time because the days are evil. So kapag pinag-aaralan natin yung time frame ng Diyos, yung timetable ng Diyos sa Bible, magbibigay ito ng tamang perspektibo sa buhay mo. Na dito sa buhay natin ito, may kilang ang buhay natin. Ang tanong ganito anong ginagawa mo dyan sa maikling buhay na yan, ibigay sa'yo ng Diyos? So, napakahalaga po na pag-aralan natin ang Biblia with respect of time because it gives perspective to our lives. And then number 2, it highlights the foreknowledge or forethoughts in God's plan. Pag pinag-aaralan po natin ang Bible with respect of time, nabibigyan po ng highlight, nabibigyan po ng emphasis po yung plan ng Diyos. Kasi mga kapatid, makikinig ano man yung nababasa mo sa Bible, it was already planned by God in the eternity past. Kaya kapag in-ignore mo yung time frame ng Diyos, yung timetable ng Diyos, doon nagkakagulo. Bakit maraming maling doktrina? Galatians chapter 4, verse number 4. Tingnan po yun. Galatians chapter 4, verse number 4 na lang, for the sake of time. Verse number 4. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. But when the fullness of the time, sa Diyos po, katulad sinabi kanina sa inyo, ang Diyos po, hindi po siya katulad ng tao na impulsive. May mga bagay tayong nasabi, may mga bagay tayong ginawa na hindi man lang natin muna napag-isipan. Kaya most of the time, minsan, na-advise ko sa ibang mga lingkod ng Diyos kasi most of the time, pag ikaw ay panahon na ikaw ay galit, yun yung pinakadelikatong gumawa ng desisyon. Amen. Diba? Pag ikaw ay emotionally weak at ikaw ay galit na galit, mas maganda muna ipayapa mo muna yung kaisipan mo at sarili mo. Dahil pag gumawa ka ng desisyon ng oras na yun, 99.9999 mali ang gagawin mong desisyon sa buhay mo. Pero sa Diyos, hindi po siya impulsive or randomly naisip niya lang kahapon, kanina. It was already planned in eternity. Everything. Kaya ikaw na nag-aaral ng Biblia, dapat na na-observe mo yun, yung time frame, yung timetable ng Diyos. At yun yung pinaka-ma-appreciate nyo. Bakit maraming maling doktrina? Dahil sa problema nito. Okay?
And then number 3, it enriches the context. Kapag ka ikaw ay ino-observe mo yung time frame, tinan mo ha, mauobliga kang basahin yung hindi lang yung buong yung buong chapter na yun, mauobliga kang basahin mo ano yung buong team nitong book na to. Kasi ang problema ng mga pastor ngayon, at ganun na problema ng mga coach, dampot lang ng talata na ini-ignore yung context. Kaya kapag halimbawa ako, pag may nagtanong sa akin, ang unang kinoconsider ko, ano ba yung pinag-uusapan niya sa buong konteksto? So kapag halimbawa, kaya pag ino-observe mo yung time frame ng Diyos, yung timeline sa Bible, nauobliga kang aralin yung buong konteksto. It enriches the context. And then, it magnifies the attribute of God. Kapag ka po pinag-aaralan mo ang Bible with respect of time, na ma-magnify doon na nabibigyan ng glory yung attribute ng Diyos. Kasi yun, bawat panahon, may panahon ni Adam, panahon ni Noah, panahon ni Abraham, panahon ni Moses. Sa panahon ni Noah, ano yung attributes na ma-magnify doon? Yung long suffering ng Diyos. It took God 120 years bago niya bunawi ng mundo. Tama? And then, another thing na ma-magnify during the time of Noah, yung our God is a God of judgment. And then, nung panahon ni Abraham, ano yung ma-magnify doon sa time na yun? Our God is a God of promise. Sabi ng Panginoon kay Abraham, get thee out of thy country. And then sabi sa verse 2, I will bless them that bless thee, curse him that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth. So, our God is a God of promise. Our God is a sovereign God. At ang Diyos, binibless po niya yung tao na naglilingkod sa Kanya. And then, sa panahon ni Moses, anong namamagnify doon sa panahon na yun? Yung holiness ng Diyos. Then, nagbigay siya ng mga laws and ordinances. Na our God, sabi ng Diyos, be ye holy, for I am holy. Okay? So, kapag pinag-aaralan mo yung timetable ng Diyos, yung timeline sa Bible, na mamagnifies po yung attribute ng Diyos. And then number 5, God reveals His truth to men gradually and not all at once. Ito po yung pinakamahalaga. Na reason ko, bakit pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos with respect of time? Ano bakit? Kasi po ang Diyos, hindi po niya nireveal ang salita niya ng minsan lang. Could imagine, pakinggan listen to this. Papakita ko sa inyo yung dilemma ng mga pastors ngayon. Could imagine, dadampot ka ng verse sa Matthew na hindi mo muna inalam, sabi niya, Gospel of the Kingdom. Yan ang kutsing dun sa Matthew, kabukok Matthew. Na hindi mo muna inalam yung ano ba yung konsepto ng Diyos doon, bakit yun ang preaching nila? Kaya nga, pagka ikaw ay nag-aaral ng rightly dividing, madalas ko binabanggit ito, anong pagkakaiba ng isang pastor na hindi nag-rightly divide at saka nag-rightly divide, at saka nag-rightly divide? Yung mga pastors na hindi nag-rightly divide, para silang manok. Yung manok, yung nakikita lang niya, yun, makikita niya mga panas. Pero yung nag-rightly divide, para sa agila. Habang tumataas siya, nakikita niya yung laki, yung lawak ng scope ng nakikita niya. Yung manok, ito lang, yung ano lang yung abot ng mata niya, yun lang ang kita niya. Kaya yung pastor, dampot lang ng dampot ang talata. Pero kapag ikaw ang naging approach mo ng Bible study mo, ay rightly dividing, para kang agila. Kasi nakikita mo yung buong picture ng Diyos. Amen. Yung plano ng Diyos from Genesis 1 to Revelation chapter 20. Yes. Nakikita mo siya. Kaya hindi ka dadampot lang ng isang talata na hindi mo inalam ano ba talaga yung big picture ng Diyos sa Israel. God reveals His truth to men gradually and not all at once. Ang Diyos, dahan-dahan po niyang nire-reveal ang truth. One of the greatest errors
ng mga churches today, ng mga pastors today, is ina-assume natin na yung alam mo ngayon, alam din ng mga tao sa lumang tipan. Basahin muna natin to, Hebrews chapter 1, verse number 1. Sige, Brad. And then may mag-ready ng Isaiah 28, verse 10. Hebrews 1:1. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Tandaan natin ulitin ko. Bakit kailangang pag-aralan natin ang Bible with respect of time? Bakit? Kasi ang Diyos, nireveal po niya yung kanyang salita, hindi po isang beses lang. Dahan-dahan po, ulitin ko yan, kailangan maging maliwanag sa atin. Mag-agree tayo lahat dito. Amen? Amen. Nireveal niya yung kanyang salita ng dahan-dahan, hindi minsanan, hindi biglaan. Dahan-dahan. Bakit napakalago? Bakit pinagdidiinan ko yun? Kasi mahalaga po yun sa understanding natin sa Word of God. Okay, now, ipapakita ko po sa inyo. Isaiah muna, basahin mo natin Isaiah 28:10. Verse number 10. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, Here a little, line upon line, here a little, and and there there a little. So, ang Diyos, dahan-dahan po yun. Nung ako ay napunta doon sa Palawan, doon sa underground river na yun, di ba, nakita ko yung mga stalagmite. Ang gaganda eh. Na yung isang napakalaking, ang ganda ng kulay, napakataas, na yun ay nabuo just one drop at a time. One drop at a time. Hanggang sa unti-unti, nagkaroon ng parang isang matulis na bagay na napakaganda. Okay? Ganun ang Diyos. Dahan-dahan niyang nire-reveal ang salita niya sa bawat panahon. At ikaw na nag-aaral ng Biblia, dapat observe mo. Tingnan po natin. Bibigyan ko kayo ng sample. Like for example, God has been revealing His truth progressively and gradually through the centuries. He did not give man the Bible all at once. Tandaan niyo po ito hindi po binigay ng Diyos ang kanyang salita sa isang tao lang, sa isang pagkakataon. Let's think about some of the famous and godly men of history and let's ask them what kind of Bible they had. Halimbawa, take for example, si Adam. Ayaw kapatid, huwag muna kayo magre-react dito sa sabihan ko Kasi ang tagal kong hinawakan itong posisyon to The Old Testament are looking forward for the cross and the New Testament are looking backward for the cross. Alam nyo, nung inaral ko po yung right division, nakita ko mali po yung statement niya. Papakita ko po sa inyo dito. Now, si Adam. Anong merong revelation kay Adam? I have no Bible at all, but I walk with God in the cool of the garden. So, hindi pa nasusulat nung panahon niya yung Genesis 1:1. So, wala pang revelation kay Adam. So, wag mong i-assume na alam niya na Ephesians 2:8 and 9. Okay? Nakikita po ito? Yes. Wag mong i-assume, hindi, he is looking forward for the cross. Bakit? Nalibig ba sa kanya si Kristo? Anong magiging basis ni Adam para tumingin siya sa cross? Wala pa namang revelation ng Diyos sa kanya. Kasi pag inassume natin, hindi, alam na ni Adam yun, ibig sabihin, pwede palang malaman ng tao ang isang bagay kahit hindi man nire-reveal ng Diyos. Kailangan patunayan mo muna yun. Tama ba ako? Pag sinabi mo, alam na ni Adam yun, na Adam is looking forward for the cross, kailangan establish mo muna sa akin na pwede palang malaman ng tao yung sinasabi ng Diyos kahit hindi pa sinasabi sa Kanya. Kahit hindi pa nare-reveal. For example, let's take for example, si Abraham. I have no Bible at all, but at different times, God would appear to me and speak to me. Maraming pagkakataon sa Genesis 12. Hindi ko naintindihan sinabi yan, Genesis 15, Genesis chapter 17, Genesis chapter 8, verse 1. Now, listen to this. Si Abraham, meron ako nakausap Sabi ng
si Abraham ay naglulook forward for the cross. Ano ang magiging basis niya? Sinabi na ba sa kanya ng Diyos? Okay. Eto pa. Eto na, si Moses. Kung si Moses ang tatanungin natin, my Bible contain 5 books only. So at least kay Moses, pinasulat ng Panginoon yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Sabi ng isang pastor sa akin, eto po, hindi! Si Moses, alam na niya na merong Lamb of God na mapapako sa krus. Bakit? Doon sa mga animal sacrifices by types. Sa typology. Di ba may subject? Sino sa inyo may nakakuha ng subject sa Bible School na typology? Alam niyo ba yan? Sa typology? Okay, now, ito po yung argumento ko dyan. Okay. Totoo na may mga animal sacrifices na ipinagawa ang Panginoon kay Moses. Pero paano natin nalaman na yung palang lamb na Passover lamb ay si Kristo? Tingnan po sa 2 Corinthians chapter 5. Pakibasa ko. 2 Corinthians. Buksan po niya Bible po niyo. 2 Corinthians. Paano ko nalaman? Paano ko nalaman na yung palang lamb na sinasacrifice during the time ng under the law, ito pala yung pumipicture kay Kristo. 2 Corinthians chapter 5. Tama ba? Verse 7. 1 Corinthians o 2 Corinthians? Pakitingnan nyo ha. Sige. Purge out the old leaven. Yun ang term doon. Purge out therefore the old Anong verse? Ano nga yan? First. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Okay. Purge out therefore the old leaven, that ye may be unleavened, as ye are unleavened. For Christ. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Kaya ko nalaman. Listen to this ha. Kaya ko nalaman na yung Passover lang na yun na ginagawa during the time ni Moses ay si Kristo because of 2 Corinthians, 1 Corinthians 5:7. Ito ang tanong ko sa inyo. Nakasulat na ba yung 1 Corinthians 5:7 na panahon ni Moses? Nagayon po ito? Yeah. Kasi pag nalaman na niya pag alam na ni Moses na yung lamb na yun ay si Kristo pala, hindi pa nasusulat yung 1 Corinthians 5:7. Ang galing naman yan. Tama ba ako? Ang tindi naman ni Moses, alam niya na isang bagay kahit hindi pa nililingin ng Diyos. Hebrews chapter 11. Tingnan. Yung mga yan ay typology. Yan po ay types. Yes, I believe in typology. Lahat po ng mga pangyayari po sa Old Testament ay ito po ay ang sabi po Hebrews chapter 11. I think Hebrews 10. Hebrews chapter 10. Tingnan niyo. Ito ang sabi ng Bible, Hebrews chapter 10. Verse 1. For the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offer year by year, continually make the comers thereunto perfect. Sabi ng verse 1, for the law having a shadow. So lahat ng mga bagay na nagganap during the under the law, yun po ay shadow ni Kristo. Sa Bible School, yun yung type ni Kristo. Paano ko nalaman na yung mga yan ay meron pong typology, yung mga Old Testament, because of the book of Hebrews. Kaya yung mga praise, yung mga offerings, in-emphasize doon sa book of Hebrews, na yun ay pumipicture kay Kristo. Tama po ba? Itong tanong. Ibig mo sabihin, alam na ni Moses yun, kahit hindi pa nasulat yung book of Hebrews. Kung ano lang yung revelation ng Diyos sa kanya, hanggang doon lang alam niya. Ang isang napakalaking pagkakamali ng mga nagtuturo, inassume na natin na yung alam mo, alam na niya. Kung imagine, ikaw, Brad, nabubuhay ka ng panahon ni Moses, ito lang ang binabasa mo. Yung, hindi ka matututo more than kung ano na hindi dyan. Kasi pag nalaman mo, more than doon sa sulat ni Moses, abay, intindi mo. Okay? Amen. Mahalaga po yung bagay po na yan. Okay? Panahon ni David. My Bible contained the same 5 books that Moses had, as well as Joshua, Judges,
and many of the Psalms which I wrote. Okay? Bisa po natin si Ezra, and then yung 12 apostles. Okay? Can I, kuha po ako ng ano? Meron pong sa verse yan. Okay, papakita ko sa inyo yung 12 apostles. Buksan po natin yung Bible po natin sa John. I think in John. Matthew chapter 13. Pakibuksan po. Matthew chapter 13. Ipapakita ko po sa inyo. Matthew chapter 13, verse 17. Lahat po tayo. Buksan po natin. Matthew 13, verse 17. Kaya napakahalaga po, pag nag-aaral ka ng Biblia, ino-observe mo yung timeline. Mamaya po ma-appreciate nyo, bakit napakahalaga. At ito po yung naging bagay na nagkaroon sa akin ng liwanag sa aking pag-aaral ng salita ng Diyos. Hanggat hindi mo tinatanggap sa sarili mo bilang nagbabasa ng Bible, bilang nag-aaral ng Bible, na merong timeline ang Diyos, na may time frame ang Diyos, na ang Diyos ay merong timetable sa bawat panahon, pag hindi mo ito in-observe, confusion lang ang mangyayari sa pag-aaral mo. Matthew 13, verse ano yun? 17, pakibasa nga po. Sige, brother. Verse number 17. Pakitinin mo yun. For verily I say unto you that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which ye hear, and have not heard them. Sabi ng Panginoon sa kanyang 12 apostles, mapalad kayo dahil yung mga bagay na narinig ninyo, nakita ninyo, hindi nakita at narinig ng mga propeta. So, sa progressive revelation ng Diyos, dahan-dahan, meron siyang nire-reveal na mga truths dito, instruction. Pagdating sa kanyang 12 apostles, sabi niya, papalad kayo kasi yung itinuturo ko sa inyo ngayon, hindi ko pa naibigay sa kanila. Amen. Nakikita po ito? Okay? Yung nakita ninyo, hindi nila nakita. Yung narinig ninyo, hindi pa nila narinig. So, ang liwanag talaga na ang Diyos, progressively, nagbibigay siya ng kanyang instruction, ng mga turo niya sa mga bawat panahon. So, may mga bagay na nireveal siya sa kanyang mga apostoles na hindi niya nireveal kay Ezra, kay David, kay Moses, kay Abraham, at sa mga prophets. Okay? Pero tingnan niyo sa John. John chapter 16, verse 12. John chapter 16. Pero tingnan niyo sa John chapter 16, verse 12. Pakibasa po. Verse number 12. I have yet many things to say unto you. I have yet many things. Marami pa akong gustong sabihin sa inyo. Pero sabi niyo kiso. But you cannot bear them now. Oh. Ibig sabihin, during the earthly ministry ni Kristo, marami pa siyang gustong sabihin pero hindi niya pa sinasabi. So, ibig sabihin, marami pa rin silang hindi alam. Okay? Marami pa silang hindi alam. Bagamat meron na silang nalaman, at yung nalaman nila, hindi alam ng mga tao prior to them, and yet marami pa siyang gustong sabihin, pero hindi pa niya sinasabi. Kapag in-ignore mo yun, kapatid, na merong progressive revelation, at meron po isang tahasang pastor, nalulungkot ako sa kanya, na isa daw sa dahilan, sabi niya, yung mga rightly divider na yan ay mga kulto. Tinuturo ba naman nila yung progressive revelation? Sabi ko, kawawa yung pastor na po. Kapag hindi natin in-observe sa Bible natin, parang ganito eh, tingnan nyo, nag-aaral tayo ng history. Anong panahon nung pumunta si Magellan sa Pilipinas? Mga teacher. Oh, mga babae dyan. 1621. Ha? 1621. Hindi 16 ba? Ano? 15 yun eh. Ha? 15? 21. So alam natin yung time, ha? Alam natin yung time. So, Sir Rizal, anong year? Anong kaya? Anong binalik Rizal? Hindi nakakalam? Sige, Google nga natin. Ano tayo? Call a friend.
Okay? Gan tayo sa Google. Anong year nung binali si Jose Rizal? Pakitingin nga. Bigyan ko kayo ng isang sample. 18 niya, hanggang yan. Okay? Ano no? 18 nung binali sa Luneta. 1896. O, tingnan mo ha. Papakinig. So, mahalaga, kung tayo nag-aaral tayo ng history, at ina-acknowledge natin yung mga year na yan, pagkatapos sa Bible, ini-ignore natin. Ini-ignore natin yung time frame ng Diyos, yung timetable ng Diyos. Na itong panahon na to, ito yung panahon ni Abraham, ito yung panahon ni Moses, ito yung anong meron dito sa panahon na to. Mahalaga po yun. At mamaya makikita po ninyo bakit po nagkakagulo-gulo ang mga churches. Ano-ano mang mga denominations. Now, my Bible contain all of the Old Testament book but none of the New Testament books. Before the cross, ang alam lang ng mga apostles kung ano lang yung writing sa Old Testament. Wala pa silang alam tungkol sa New Testament kasi hindi pa nga nila naisusulat eh. Kaya mamaya ipapakita ko sa inyo mamaya, pati ito hindi nila alam. Ulitin ko ha, mamaya ipapakita ko sa inyo, pati itong magaganap na to, hindi po nila alam. Okay? Si Paul, my Bible contain the Old Testament books and most of the New Testament books, but not all of them, kasi hindi pa. Ang nireveal sa kanya, by the way, yung nireveal ng Panginoon kay Apostle Paul, yun yung complete revelation para sa body of Christ. Romans na Philemon. Mahalaga po yung bagay po na yan. Now, isa po natin, si John sa sumulat ng Revelation, and then, tingnan po natin dito. Ito po tayo. Andito po tayo. Ito po tayo ngayon. My Bible contain all of the Old Testament books and all of the New Testament. Now, ito ang nagiging problema ng mga Kristyano. Ina-assume natin, dahil kompleto na yung Bible natin, okay, pero na po. Dahil kompleto na yung Bible natin, tapos sasabihin mo sa akin, yung alam mo, alam din ni Abraham. Yung alam mo, alam din ni Moses, hindi po. Limited lang po yung kanilang knowledge. Hanggang dun lang sila kung ano yung nireveal ng Diyos sa kanila. Pero ikaw, you have the complete revelation of God. Okay? Kaya kapag ikaw ngayon nag-aaral, kailangan, sabi nga ng isang pastor merong isang pastor na hanggang ngayon, hindi ko kinakalimutan yung statement niya. Pag gusto mong maunawaan ang Old Testament, pasukin mo yung Old Testament na hindi mo alam yung New Testament. Kasi pag pinapasok mo yung Old Testament, with the knowledge of New Testament, hindi mo maunawaan anong kalagay ng mga tao sa Old Testament. Kailangang pasukin mo siya na para bang hindi mo alam kung ano yung New Testament. Dahil ang New Testament, yun ang nagbigay ng liwanag sa Old Testament. Okay, marami kasi mga bagay na nagbigay ng liwanag po pagpasok po ng New Testament. Now, so kaya, God laid out the Bible in a semi-chronological order from the beginning to the end. A timeline helps to more easily visualize the chronology of events and the related books of the Bible. Kaya napakalaga po yung timeline pag nag-aaral tayo ng Bible. Kasi yung Bible po, hindi po talaga siya naka-arrange into chronological order. Kaya kailangan i-aayos mo siya by time para na nabivisualize mo yung pagkakasunod-sunod. Tingnan mo sa dictionary yung word na timeline. Ito po yung noun, a sequence of related events arranged in chronological order and displayed along a line, usually drawn from left to right or top to bottom. Kahit nga ngayon sa mga school ngayon gumagamit na rin ng timeline Tama po ba? Yung mga guro. Tama ba? Saan gumagamit ko ba ng timeline? Kinder lang kasi simula. Pero yung sa mga okay, gumagamit na ng timeline din, di ba? Mahalaga ba yan? Makikita po natin. Mapakalaga po ito.
Many students, tingnan mo yan, know stories in the Bible. Alam nila yung kasaysayan ni Moses, ni Abraham, sa Sunday school natin eh. But, they don't know how they fit together. Pero pag inilagay mo siya sa chronological order, alam kaya ng mga tinuturuan natin ng mga bata yung pagkakasunod yun according to time. Okay? A timeline-based study gives students the big picture of the Bible while helping them understand the chronology of events. Its Bible timeline will help them to see the relationship between people and events, whether they are studying sections of the Word of God or an overview of the entire Bible. Now, timeline helps to visualize what comes before and what comes after. Kapag ini-observe mo sa Bible yung pag-aaral mo ng timeline, mahalaga, nakikita mo, ito ba yung nangyari before the cross or after the cross? Mahalaga ba yun? Yes. Mamaya makikita po ninyo. Napakalaga po yun. Every dispensationalist makes timelines. Lahat po ng mga ang kanilang approach ay dispensation, ay lahat po gumagamit po yan ng timeline. This is because the timing of verses, revelations, events, books, matter for understanding the dispensational context and application. Now, timelines are a necessary tool. Ang timeline po ay mahalaga po sa pag-aaral natin. Opo. Number one, because God spoke at sundry times. Sabi sa Hebrews chapter 1, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. So God spoke at sundry times, and we cannot put words in God's book before He spoke them. Kaya napakahalaga po sa pag-aaral natin, ako po, ino-observe ko po yung timeline. At alam niyo, ang laking naging blessing po nito sa akin. Kasi pag pinag-aaral natin timeline, katulad sinabi ko sa inyo, para kang agila. Nakikita mo yung buong picture. Amen. Kitang-kita mo. Huwag tayong maging manok. Nahandong ka lang sa baba, yun lang makikita mo. Kaya ibang ganon, mga manok, dampot lang ng dampot ng mga, hindi may mga kulto, dampot ng talata, pero hindi nila inaalam ano ba yung kabuuan nun. Okay? Kaya napakahalaga po na necessary tool po ito sa pag-aaral natin. Number two, the books of the Bible are not in order of time. Putting them on a timeline helps us put them in context. Number three, the content of the books can speak about the future or past. Knowing these verses and passages need a timeline. Mahalaga po yung timeline. Bakit? Kasi ito bang verse na to, ito ba ay prophecy? Ito ba ay nangyayari na? Nangyayari o mangyayari pa lang? Imagine yung preterist. Yung preterist, ano yung preterist means past. Wala, yung second coming sa kanila, nangyari na. Noong 70, 80. Bakit? In-ignore nila yung timeline sa Bible. Okay? Number 4, the books were written within history, and it is important to know what was going on in history to understand many prophecies and letters. And then, tingnan po nyo, number 5, Bible maps in Bible helps you visualize where. Ang Bible ko po, meron po siyang mga maps po eh. Meron po siyang mapa. Ito po. Ako yung Bible po ninyo, kung meron kayo study ito po, may mga So dito, sa map, ay nakikita po natin where. Kung saan. Ito pala, dito pala yung banda ng Jericho. Dito pala ito pala yung River of Euphrates. Nakikita mo yung kung saan. Nanonotate mo kung saan. Where? But timelines help you visualize when. Yes. Sa mapa, nakikita mo, nabivisualize mo kung saan. Ang timeline naman, nabivisualize mo kailan nangyari. Mahalaga po yung bagay po na yun, mga kapatid. Now, dito po tayo ngayon. Sa timeline po natin, una-una, every time na ako'y gumagawa ng timeline, lagi mo nilalagay po sa
Unang-una po, pinaka-importante po sa timeline natin, yung cross. Two things kung bakit ko po hindi mahalaga po sa timeline natin ang cross. Number one, because it reminds us always kung ano yung ginawa ni Kristo sa'yo. Dahil walang kwenta itong pag-aaral natin kung hindi si Kristo ang sentro. So sa timeline natin, pag every time nagagawa ko ng timeline, laging nilalagay ko yung cross. Because yun po ay palaging nagpapaalala sa akin na kung hindi doon sa finished cross work na ginawa ni Kristo sa Kalbaryo, we're going to hell. We're bound to hell. And thank God for the cross. Because of the cross, nagkaroon ngayon ng salvation ng tao, na available ang salvation by faith. Amen? By grace through faith. Amen? Yun yung number one, kung bakit napakalaga po sa timeline natin yung cross. Pangalawa, bakit napakalaga po yung cross? Dahil yung cross, yan po ang nagseset po ng boundary. Dahil sa cross, dyan po nag-end of the law. Kaya ito po yung nagseset ng boundary. Ito bang nangyari ito ay before the cross or after the cross? Mahalaga po yun. And then pangalawang ilalagay natin, pero under the law, pero under grace, earthly ministry ni Kristo, and then pangalawang ilalagay natin, importante po, rapture. Okay? Meeting in the air. And then pagkatapos ng sa timeline natin, Great Tribulation, and then Second Coming, and then Millennial Kingdom. Yan pong setting ng timeline na yan po ang tinatawag natin pre-millennial setting. Pero yung post-millennial, hindi po ganyan. Yung millennial, hindi po ganyan. Pero ganyan po talaga yung biblical timeline. Cross, rapture, Great Tribulation, Second Coming, Millennial Kingdom. Now, itong tanong. Where are we on the timeline? Diyan sa timeline na yan, nasaan ka? Yung magiging sagot mo dyan, listen to this, yung magiging sagot mo sa tanong na yan, magdedetermine kung tama ang doktrina mo or mali. Mahalaga ba yung tanong na yan? Yes! Napakahalaga yung tanong na yan. Where are we on the timeline? Diyan sa timeline na yan, nasaan ka? Halimbawa, ang maging sagot ng iba ay ganito. Nasa Old Testament po ako. Listen to this, mahalaga po yun. Meron bang ganong tao na nag-iisip na sila ngayon ay hanggang ngayon na nasa Old Testament? Meron. Sa Batista. Bakit? Hanggang ngayon, sama pa rin sila eh. Old Testament na, tama? Hanggang ngayon, yung dietary mo sa Leviticus 11, hanggang ngayon, ina-apply pa rin nila. Kaya yung tanong na, where are we on the timeline? Kapag hindi mo alam kung ano yung magiging sagot mo, kung saan ka dyan, yun ang magdedetermine kung correct ang doktrina mo o mali. Where are we on the timeline? Ikaw ba ay nasa Old Testament? O ikaw ba ay nasa earthly ministry ni Kristo? Meron ba denomination na ngayon? Yung mga Jesus Miracle Crusade. Heal the sick! Diba? May mga healing crusade sila. Bakit daw? Dahil nung panahon doon ni Kristo, ginagawa nila yun. Kaya nga, ulitin ko yung magiging sagot mo dyan sa tanong na, where are we on the timeline, will determine your correct understanding of the Word of God. Okay? O ikaw ba ay nasa panahon pa rin ng Acts period? During the time of Acts period, meron mga signs, wonders, and miracles. May speaking tongues. Yung mga Pentecostal, hanggang ngayon, nag-speaking tongues. Bakit? Babasahin nila sa'yo sa Book of Acts. Okay? Sa Book of Acts. Meron naman, ang magiging sagot mo, hindi! Ngayon ay panahon na tayo ng Great Tribulation. Alam mo, ng panahon ng pandemic, di ba? May nag-message sa akin, Pastor to, Baptist to. Sabi niya, Pastor, magpapa-vaccine ka ba? Sabi ko, oo. Naku, Pastor. Bakit? Naku, 666 yan. Dati, para masunod mo muna, tinanong mo siya, Pastor, ano ka? Pre-trip o post-trip?
Tinanong ko ng gano'n eh. Parang ano? Sabi niya, pre-trib. O, at least alam ko. Okay, kung pre-trib ka, pastor, pag sinabi mo sa akin na yung vaccine na yan ay 666, kailangan paniwalaan natin pareho na panahon na ng Great Tribulation. Bakit? Kasi sa panahon ng Great Tribulation mangyayari yun eh. Ibig mo sabihin ng isa tirap yun. Ayun. Kaya, alam niyo ba ng panahon ng pandemic, ang dami pong mga pre-trib na naging post-trib. Ang dami po. Okay? Ang dami po, kahit mga baptist po, nag-turn po na post-trib po sila, na ngayon ay panahon ng Great Tribulation. Kaya, yung tanong na, where are we on the timeline, will determine your correct understanding of the Word of God. Kung tama ba yung pagkakaunawa mo sa Biblia mo. O ikaw ba ay nandito na sa Millennial Kingdom? Sige, buloy. Yeah? Oh. Ang pamagat niya, the kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Yung Jehovah's Witnesses, pinilitan lang kapilya, the kingdom whole of Jehovah's Witnesses. Because they believe it's kingdom now. Kaya ang tanong eh, where are we on the timeline? O ikaw ay nandito sa panahon na tinatawag natin church age. Period. Before the rapture. Amen. Very near sa rapture. Kaya kapag ka po, yung tanong na where are we on the timeline, kailangan, kaya para maging tama yung doktrina mo, unang-una, kailangan alam mo, nasaan ka sa timeline. Bakit may Iglesia ni Cristo? Because hindi alam kung saan sila sa timeline. Bakit may Jehovah's Witnesses? Bakit may Seventh-day Adventist? Bakit may Pentecostal? Bakit may born again? Bakit maraming denomination? Simply because hindi nila alam kung saan sila sa timeline. Not only, hindi nila alam kung saan sila sa timeline, ini-ignore nila yung timeline sa Bible. Kung nalilito sila. Okay? Kaya ini-ignore nila yung timeline. Kahit napakalaga po ang timeline, mga minamahal. At siguro, ikakat ko na muna itong ating pag-aaral kasi mag-aalas 12 na. Mahirap mag-aaral tayo ng Biblia nang hindi tayo kumakain. Mahirap yung araw na araw tapos walang kain. Pagkatapos paglabas natin, nagsasalita tayo na walang mausap. Mahirap po. Okay? Mahirap po. Kaya, ibibigay ko yung pulpito kay Pastor Wilben. Pasting! Ako, dito. Pastor Wilben. Amen. Maraming salamat po. Ayan. Kalimutan ko, fasting pala tayo. So, ipagpapatuloy